gitna ng isang syudad na napupuno ng ingay at mabilis sa takbo ng buhay ay nakatira si Attorney Eloisa. Dating kilala bilang isang mahusay at masipag na abogado na may mga kaso na halos imposible ngunit palagi niya napapalanunan. Ang kanyang opisina ay palaging puno ng mga kliyente at ang kanyang pangalan ay binabanggit na may paggalang sa loob ng korte. Subalit, sa likod ng kanyang profesional na tagumpay, mayroong isang malalim na sugat sa kanyang puso, isang sugat na bumalot sa kanya na matinding lungkot at kalungkutan. Ilang taon na ang nakalipas nang biglang nawala ang kanyang nag-iisang anak na si Kael. Isang araw, naglalaro lamang si Kael sa parke kasama ang kanyang yaya, ngunit sa isang iglap ay nawala ito. Mula noon, ang bawat araw ay naging paghihirap para kay Eloisa at ang paghahanap sa kanyang anak ay naging kanyang buong mundo. Ginugol niya ang lahat ng kanyang pera, oras at lakas sa paghahanap, ngunit para bang nilamon na lang ng lupa si Kael. Ang mga investigasyon ay nagpatuloy, ngunit walang nahanap na pahiwatig. Bawat umaga ay gumigising siya na may pag-asa, ngunit ang bawat gabi ay natutulog siya na may matinding pagkabigo. Dahil sa pagkawala ng kanyang anak, nagbago ang buhay ni Eloisa. Ang dating masigla at matapang na abogada ay naging isang taong malungkot at wala nang gana sa buhay. Hindi na siya halos lumalabas ng bahay maliban kung may mahalagang pandinig sa korte na hindi niya may iwasan na hindi mapunta. Ang kanyang opisina ay hindi na kasing ingay ng dati at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang mag-alala. "Eloisa, kumain ka naman. Masyado ka nang pumapayat," sabi ng kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa trabaho ni si Attorney Clara. Isang hapon, habang sinubukan nitong dalhan siya ng pagkain sa kanyang opisina. "Kailangan mo pa rin ng lakas para kay Kael," dagdag pang sabi ng kaibigan. "Ayos lang ako, Clara. Wala akong gana." Mahinang sagot ni Eloisa na nakatitig lamang sa bintana at malalim ang iniisip. "Para saan pa ang lakas? Kung wala naman akong anak na ipaglalaban," nangihinang sabi ni Eloisa. Sinubukan ni Clara na kausapin si Eloisa pero alam niyang mahirap. Ang lungkot ni Eloisa ay para bang isang malaking pader na hindi niya kayang sirain. At ang kanyang mga kaso ay hindi na niya napagtutuunan ng pansin at ang lahat ng bagay ay wala ng kabuluhan sa kanya. Ang kanyang pag-iisip ay halos palaging nasa kanyang anak na nawawala at paulit-ulit na nagpapakita sa kanyang isip ang huling beses na nakita niya si Kael, ang huling nitong ngiti at ang huling yakap nila. Ang mga alaala na iyon ay para bang mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Isang araw, habang pauwi siya mula sa isang pandinig sa korte, dumaan siya sa isang abalang kalsada. Ang trapiko ay napakabagal at ang mga tao ay nagmamadali. Sa gilid ng kalsada malapit sa isang kumpol ng basura ay nakita niya ang isang batang pulubi. Ang bata ay halos balat at puto, marumi at nakasuot ng punit-punit na damit. Ang kanyang muka ay puno ng dumi at ang kanyang buhok ay magulo. Nakaupo ito sa lupa at nakatingin sa mga dumadaan na may pag-asa sa kanyang mga mata. Marami nang nakita si Eloisa ng mga batang pulubi sa kanyang buhay at kadalasan binibigyan niya ito ng kaunting barya. Ngunit sa araw na iyon ay may ibang pakiramdam siyang nararamdaman. Para bang may kumurot sa kanyang puso at may kung anong pwersa ang nagtulak sa kanya na gawin ng isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Bumaba siya ng kotse at nilapitan ang bata. "Anak, gusto mo bang kumain?" tanong ni Eloisa na may malambot na boses. Nagulat ang bata at tinignan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. "Opo, Ma'am," mahinang sagot ng bata na halos hindi marinig. "Halika,
Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkain, sabi ni Eloisa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may bumulong sa kanya na tulungan ang bata. Nag-aalangan ang bata sa simula, ngunit sa huli, sumama ito kay Eloisa. Sumakay sila sa kotse ni Eloisa at tahimik lang ang bata sa buong biyahe at nakatingin sa labas ng bintana at para bang namangha sa ganda na syudad na dati ay hindi niya nakikita. Nang makarating sila sa bahay ni Eloisa ay nagulat ang bata. Ang bahay ay malaki at sobrang ganda. Walang alinlangan si Eloisa na kailangan linisin ang bata. Anak, kailangan mo maligo. Bibigyan kita ng malinis na damit, sabi ni Eloisa na may ngiti sa labi. Tumango ang bata at dinala siya ni Eloisa sa banyo. Inihanda niya ang mainit na tubig at sabon at dahan-dahan niyang sinimulang paliguan ang bata. Habang hinuhugasan niya ang dumi sa katawan, napansin niya ang isang kakaibang marka na isang birthmark na hugis ulap na nasa likod ng kaliwang balikat. Nanlaki ang mga mata ni Eloisa at napakagatlabi siya. Ang birthmark na iyon ay pamilyar sa kanya. Ito ang birthmark na nasa kaliwang balikat din ng kanyang yumaong asawa. At higit sa lahat, ito ang birthmark na tanging ang kanyang nawawalang anak na si Kael lang ang mayroon. Ang tanging paraan upang matukoy niya si Kael kung sakaling makita niya ito ay ang birthmark na iyon. Hindi niya ito nakita kaagad dahil sa dumi sa katawan ng bata. Ngunit ngayong malinaw na malinaw ito para sa kanya. Nanumbalik ang lahat ng alaala kay Eloisa at ang pagkabigla ay napalitan na matinding kaba. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, tuwa ba, takot o pag-asa. Anak, anong pangalan mo? Tanong ni Eloisa na nanginginig ang boses. June po, ma'am. Mahinang sagot ng bata. Hinawakan ni Eloisa ang mga kamay ng bata. June, nasaan ang mga magulang mo? Biglang bumalik ang takot sa mga mata ng bata. Wala na po. Si Papa po umalis. Iniwan po niya ako. Hindi na nagtanong pa si Eloisa at niyakap niya na lamang ang bata na mahigpit. Halos hindi siya makahinga at ang bata na ito na nilinis niya ay posibleng ang kanyang nawawalang anak. Ang pag-asang matagal nang nawala sa kanya ay biglang nanumbalik. Kinabukasan ay agad na gumawa ng aksyon si Eloisa dahil kailangan niyang kumpirmahin. Nag-imbita siya ng isang doktor upang suriin ng bata at kumuha ng DNA sample. Habang hinihintay ang resulta, ay doon naman niya sinimulan niya ang kanyang sariling investigasyon. Bilang isang abogado at alam niya ang proseso, kinontak niya ang kanyang mga lumang koneksyon sa pulisya at sa Department of Social Welfare and Development. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon na alam niya tungkol sa nawawalang anak niya na si Kael at ang impormasyon tungkol kay June. Gusto niyang malaman kung paano napunta si June sa kalsada at sino ang kanyang ama. Sa loob ng ilang araw, dumating ang resulta ng DNA test. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ang sobre ay bakas sa mukha ni Eloisa ang kaba at nginig ng mga kamay, kaya hinawakan ito ng doktor at sinabi, "Dito sa sobre na ito ay malalaman natin ang katotohanan at yung haka-haka ay matutuldukan na." At sa pagbukas niya ng sobre ay bumagsak ang kanyang mga luha nang makita ang resulta. Positibo. Si June at si Kael ay iisa at ang kanyang nawawalang anak ay narito na sa kanyang piling. Ngunit sa isang napakasakit na sitwasyon ay nalaman din ni Eloisa ang lahat na nangyari kay Kael matapos mawala ito. Sapagkat kinuha siya ng kanyang ama na si Roberto, ang dati niyang asawa na iniwan sila noon.
Si Roberto ay kilala sa kanyang pagiging adik sa sugal at sa pag-inom. Nang malaman ni Roberto na mayaman si Eloisa, ay nagplano siya na kunin si Kael at gamitin ito para makakuha ng pera mula kay Eloisa. Ngunit nang hindi ito nakuha ni Roberto at hindi na nagpatuloy ang pagbibigay ni Sofia ng pera, ay doon naman sinimulan niyang pahirapan si Kael. Ginawa niyang punching bag si Kael, binubugbog at sinasaktan. Pinilit siya magnakaw at kung hindi niya ito gagawin, bubugbugin siya ng husto. Pinilit siyang mamalimos sa kalsada at ang lahat ng kinita niya ay kinukuha naman ni Roberto. Ang bata ay halos hindi na nakakakain ng maayos at madalas na pang bugbukin, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Nanginginig si Eloisa habang binabasa ang mga ulat mula sa pulisya at ang kanyang puso ay halos madurog sa galit at sakit na naramdaman. At dahil doon ay muling nabuhay ang dating matapang na abogada. Hindi niya hayaang makalusot si Roberto sa kanyang kasalanan. Sa loob ng ilang araw, gumawa siya ng mga hakbang at naghain ng kaso laban kay Roberto para sa child abuse, child neglect at kidnapping. Ginawa niya ang lahat para makahanap ng ebidensya at mga saksi. Kinontak niya rin ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa trabaho at humingi ng tulong sa mga eksperto sa child psychology. Bilang isang abogado, siya mismo ang nakipaglaban sa korte. Ang kanyang mga kasamahan ay nagulat sa kanyang pagbabago na ang dating malungkot at walang gana sa buhay ay napalitan ng isang babaeng puno ng determinasyon at lakas. Ang bawat salita niya sa korte ay may bigat at ang bawat ebidensya na kanyang ipinipresenta ay may lakas. Ang pagdinig ay naging emosyonal at ipinakita niya ang lahat ng ebidensya ng pagmamalupit ni Roberto kay Kael. May mga litrato ng mga pasag galing sa mga ulat ng doktor at ang testimonya ng mga taong nakakita sa pagmamalupit ni Roberto. At hindi inaasahan na sumigaw si Roberto sa korte na sinasabing kasinungalingan ang lahat. Kasinungalingan! Wala akong ginawang masama sa kanya. Siya ang lumayas. Ngunit hindi nagpatinag si Eloisa. Roberto, ang ebidensya ay malinaw at mismo ang sarili mong anak ang saksi sa iyong pagmamalupit. Ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga takot, ang lahat ng ito ay patunay ng iyong kasamaan. Pinaglaban ni Eloisa ng buong lakas ang kanyang kaso. Ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin at katotohanan at ipinakita niya sa hukom ang lahat ng pwedeng patunay. Ang kanyang mga mata ay halos lumuha, ngunit napigilan niya. Para kay Kael at para sa hustisya, matapos ang mahabang pagdinig, nagbigay ng desisyon ang hukom at dahil napatunayan nagkasala si Roberto at totoo lahat ng paratang sa kanya, ay kinumpiska ang lahat ng ari-arian niya. At sinentesyahan siya ng mahabang pagkakakulong. At si Eloisa, ang hukom ay nagbigay ng formal na utos na siya ang magiging legal na tagapag-alaga ni Kael at sa wakas, ang kanyang anak ay bumalik na sa kanya. Ang lahat ng pagsubok, lahat ng sakit, lahat ng lungkot ay tila nawala na. Niyakap niya si Kael ng napakahigpit at sa pagkakataong yun, ramdam niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Mama! Mahinang sabi ni Kael at sabay niyakap ang kanyang ina. Nagsimula ang bagong buhay ni Eloisa at Kael. Ginawa at talagang tutok si Eloisa sa pag-aaruga at ibang mga gawain ng isang ina at lahat para makabawi sa lahat ng sakit na dinanas si Kael. Dinadala niya rin si Kael sa mental therapy para masuri at makatulong sa kanyang emotional na paggaling. Binigyan niya si Kael ng lahat ng pagmamahal at pag-aaruga na dapat ay natanggap niya noon. Sa kabutihang palad naman ay unti-unting gumaling si Kael at ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng tuwa at pag-asa.
Nagsimula siya maglaro at mag-aral at maging masaya. Ang kanyang mga sugat sa katawan at sa puso ay unti-unting naghilom dahil na rin sa pag-aalaga ng kanyang ina. Si Eloisa naman ay matapos ang mga pangyayaring halos humiwalay na ang kanyang puso, ay muling nabuhay ang kanyang sigla at bumalik siya sa kanyang pagiging isang mahusay na abogado. At ngayon ay mas matapang at mas determinado na siyang ipaglaban ang mga biktima, lalong-lalo na ang child abuse. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami at ang dating babaeng nalulumbay na muntik na sumuko sa buhay ay nakahanap ng bagong pag-asa at kaligayahan sa pagbabalik ng kanyang anak. Ang isang maliit na marka sa balat ng bata at ang kabutihan na ipinakita ni Eloisa sa isang gusgusing pulubi ay naging susi sa pagbabago ng kanyang buhay at naging isang simbolo siya ng pag-asa na ang pinakamadilim na sandali sa buhay ay maaaring magsimula ng isang malaking pag-asa at isang masayang wakas. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!